Hi kids! Welcome to Teacher Beth Class TV. Filipino. Ngayon ay ating tatalakayin ang panghalip at ang mga uri ng panghalip. Sa araling ito, iyong mauunawaan ang gamit ng panghalip at ang mga uri nito. Handa ka na ba? Ano ang panghalip? Ang panghalip o pronoun sa Ingles ay bahagi ng pananalita na ginagamit na panghalili o pamalit sa pangalan. Narito ang mga uri ng panghalip. Panghalip panao, panghalip pamatlig, panghalip pananong, at panghalip panaklaw. Panghalip panao, personal pronoun sa Ingles. Ito ay ginagamit pamalit o panghalili sa ngalan ng tao. Narito ang ilan sa mga halimbawa. Ako, ikaw, siya. Tayo, kami, sila. Gamitin natin ito sa pangungusap. Ang bata ay may bola. Siya ay masayang naglalaro sa bakuran. Ang panghalip na siya ay ginamit na panghalili sa pangalang bata. Sina Ana at Lisa ay aalis. Sila ay pupunta sa palaruan. Ang panghalip panaong sila ay ginamit panghalili sa pangalang Ana at Lisa. Ako ay gagawa ng takdang aralin. Ang panghalip panao ay ginamit panghalili sa taong nagsasalita. Panghalip pamatlig, demonstrative pronoun sa Ingles. Ito ay ginagamit panturo ng pangalan. Narito ang ilan sa mga halimbawa. Ito, iyan, ganito. Doon, riyan, ganyan. Narito naman ang mga halimbawa na ginamit sa pangungusap. Gusto kong tikman ang prutas na ito. Ang panghalip pamatlig na ito ay ginamit panturo sa pangalang prutas. Bagong luto ang pritong bangus. Masarap iyan. Ang panghalip pamatlig na iyan ang siyang ginamit na panturo sa pangalang bangus. Nakita mo ba ang damit sa kabinet? Iyon ang susuotin ko. Ang panghalip pamatlig na iyon ay siya namang ginamit na panturo sa pangalang damit. Panghalip pananong, interrogative pronoun sa Ingles. Ito ay ginagamit sa pagtatanong tungkol sa pangalan. Ang inaasahang sagot sa isang panghalip pananong ay isang pangalan o panghalip. Kapag hindi pangalan o panghalip ang inaasahang sagot, ang salitang ginamit sa pagtatanong ay hindi panghalip pananong. Narito ang ilan sa mga halimbawa. Sino, alin, ano. Saan, sino-sino. Atin naman itong gamitin sa pangungusap. Sino-sino ang magkakaibigan sa binasang akda? Saan pumunta si nanay? Ano ang laman ng iyong bag? Sino ang kasama mong aalis? Panghalip panaklaw, indefinite pronoun sa Ingles. Ito ay sumasaklaw sa hindi matiyak na bilang o dami ng pangalang tinutukoy. Narito ang ilan sa mga halimbawa. Lahat, madla, pawang. Sino man, anuman, iba. Narito naman ang mga halimbawa ginamit sa pangungusap. Nasaan ang iba? Alin man ang gusto mo, iyan din ang sa akin. Dumagsa ang madla sa plaza. Sino man ang umalis ay huwag nang babalik.
Ang mga salitang iba, alinman, madla at sinuman ay mga panghalip panaklaw na sumasaklaw sa hindi tiyak na bilang o dami ng pangalang tinutukoy. Muli, narito ang mga uri ng panghalip. Panghalip panao, ito ay ginagamit pamalit o panghalili sa ngalan ng tao. Panghalip pamatlig, ito ay ginagamit panturo ng pangalan. Panghalip pananong, ito ay ginagamit sa pagtatanong tungkol sa pangalan. At panghalip panaklaw, ito ay sumasaklaw sa hindi matiyak na bilang o dami ng pangalang tinutukoy. Upang mas higit pang maunawaan ang tamang gamit ng bawat uri ng panghalip, ay maaari mo itong panoorin sa aking mga video lessons sa Teacher Beth Class TV. Isulat kung anong uri ng panghalip ang tinutukoy sa bawat pahayag. Maaari mo ring isulat ang iyong mga sagot sa iyong kwaderno. Ito ay panghalip na sumasaklaw sa hindi matiyak na bilang o dami ng pangalang tinutukoy. Ito ay panghalip panaklaw. Ito ay panghalip na ginagamit na panturo ng pangalan. Ito ay panghalip pamatlig. Ito ay panghalip na ginagamit pamalit o panghalili sa ngalan ng tao. Ito ay panghalip panao. Ito ay panghalip na ginagamit sa pagtatanong tungkol sa pangalan. Ito ay panghalip pananong. Para sa iyong gawaing pang-upuan, sumulat ng tig sa 10 halimbawa ng panghalip sa bawat uri nito. Thank you for joining me. Let's learn, play, and grow together. Teacher Beth Class TV. Subscribe, like, and share. Thank you.